Yo, it's good? It's your boy Kurt, and today we have another reaction. So today, man, we're gonna react and watch the interview of Karen Davila to our queens in here. Beanie, this is exclusive. Ang mga hugot sa buhay ng Beanie, Karen Davila, episode 151, man. And you guys have been requesting for us to react to this. I'm really excited. So let's watch ang mga hugot sa buhay ng ating mga queens, no? With Karen Davila. Without no further ado, let's get it. Sofitel. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are in Sofitel and we are spending the day with your favorite girl group, Beanie. Hello! Eto na sila. Eto na. Eto na. Hello! 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 Nations Girl Group. How are you? How are you? How are you? How are you? Oh my gosh. Excited na ako kumain tayo at magkwentuhan. And guys, I'm gonna do the Beanie name test. Kilalang kilala ko po sila. Alright. Maloy. A name test? Is that a thing? Come on, Karen Davila. Even me, I know their names, man. Na ngayon ko lang sila nakilala, no? Like, personally, Kilalang kilala ko po sila. let me do it for you. Alright. Let me go first. Si Colette, si Joanna, si Aya, si Stacy, si Sheena. Of course, it's Maloy, it's Mika, and Gwen. Like, come on, man. That's the name test? Maloy. Wow. Mika. I mean, is it become a name test? Kasi marami sila, ganun ba? In fairness, Gwen. Sheena. Stacy. Yes. Aya. Joanna. Colette. Dear, free tickets na daw ako. Free tickets. $4 million month. Para ko. Nice. So what is that? Ang tanong ngayon ay bakit sila tinawag na Beanie? Ang hangin Saan naman nanggaling ang Beanie? Yes, ang Beanie po, galing po siya sa word na Bini-Bini. So, in English, young lady. Ang pinaka Is this after the Star Hunt? namin is to inspire yung kabataan. Lalo na nagsimula po kami at an early age, 15, 16. So, parang gusto namin iparating sa kanila na walang age yung pag-abot sa pangarap. Pero lahat ba kayo noon magkakaibigan na? Hindi po! Oh my gosh! Ang lakas ng ni Maloy. Parang- Bakit nagkaasaran ba kayo noon? Opo, may times so talaga nagrupo-grupo po kami. Kasi, Oh, shit. syempre, iba't ibang lugar po kami nanggaling, iba't ibang beliefs, culture. Of course, I feel like isa yun sa mga dapat nilang pag-aralan, no? Kasi iba-iba sila na pinanggalingan sa buhay, no? And hindi naman lahat magiging kaibigan mo sa umpisa, but you guys have to learn, na maging, ang isa't isa, kailangan yung aralin ng isa't isa, kilalanin, kasi hindi mag-work ang isang grupo kung wala kayong chemistry. I mean, okay lang yung tampuhan, it's part of it, man. Kapatid mo nga, nakakaaway mo araw-araw, no? Nanay mo nga, magulang mo, But, yung understanding, yung pagkilala sa isa't isa, yun yung importante dun, No? Kasi yung tampuhan, normal yan, nawawala yan. But yung, kasi may mga times na yung parang ayaw mo yung tao, kahit di mo pa kilala. Alam mo yung ganung feeling, di ba? Pag, kunyari, first day of school, di ba? Na hindi mo pa kilala yung mga classmates mo. Pero may isa doon, like, let's be honest, may isa doon sa mga class mo na itsura pa lang, puta, parang ayoko ng taon to. Di ba, yung mga ganong feeling, no? But you have to, know the person first. Talaga, kung magiging magkagrupo kayo.
Yung time lang po na nagkaroon kami ng bond talaga is nung tumagal po yung training. So, sobrang helpful po na tumira po kami sa isang bahay. So, yung bond po namin is naging stronger Good and thing. now we're like family. Paano kayo pinili na kayo ang magkakasama? Last 2018 po, nagkaroon po ng Kapamilya Grand Audition po sa Star Hunt. And 2018 pala ayun yun. po, halos po lahat po sa amin nag-audition po talaga for Pinoy Big Brother. Pero si Sheena and Gwen po yung pinalad po na makapasok sa PBB. Tapos yung the rest ng girls po, parang nakitaan po ni Direk Laura ng potential po sa singing and dancing. Oh, No all of idea them po po actually audition for PBB. Nice. kami talaga na may project po for P-pop hanggang sa pinagsama po kami sa booth. Alam nyo ba, may kwento ko sa inyo, Nen. I don't know kung paano sila nag-audition. Maybe they audition in a different way. Like, kasi ngayon, maybe nag-audition sila sa talent, pero at the same time, yung iba sa kanila is natanggap as a PBB contestant because I auditioned for PBB like 2 times, no? Isang, inabot na ako sa normal age. Yung una, 10th edition. Teenager pa ako noon, man. Nakapila ako sa ABS. Tapos, yung pangalawang audition ko, hindi na ako teenager eh. So, yung yung normal, PBB lang, yung adult, something like that. Man, natutulog kami sa daan, no? But, hindi ako nakapasa. Camp, tapos may elimination round, tapos damn. pinagsama na po kami sa training po hanggang sa may elimination din po ulit hanggang sa naging final 8 na po. Wow! Ngayon, ang dami nyo ng mga fans at mga views. Pero nung nagsisimula kayo, hindi ganon. We are pandemic babies po. Nung time na nakakalabas na po kami, we really started from scratch po. Like even yung pag-promote po na we had to give out flyers. Everybody walk around Binondo, giving all that po. Oh, May shit. clip po si Ate Maloy na kumakalat ngayon sa TikTok na, Kuya, this is your lucky day dahil makikilala mo na ang Bini! Iipit kaya natin sa mga motor. Pwede ba yun? Kuya, it's your lucky day dahil makikilala mo kami. It's your lucky day. Yun po yung parang Kasi yung iba dead, mga Opo, ako tsaka- lang dead. Grabe, no? I guess, ano pa lang yun, bago pa lang sila. Kasi I feel like, this time, ngayon, 2026, maglalakad to sila sa Binondo. Crowded ang I'm sorry, pero crowded ang Binondo, sigurado, man. May makaalam lang na Bloom na nasa Binondo tong mga to, naglalakad lang, no? Namimili lang. Ako po. Yung iba They cannot do that anymore, no? iba tinapon. yung iba tinatapon lang po yung Tinatapon, flyers. oh wow. Gaano kasakit yun, Colette, Ay, noon? sad lang kasi pinaghirapan mo namin yung flyers. Oo. Tapos yung minsan nakikita namin sa basurahan na po yung flyers. Pero did you ever think of giving up, Sheena? Of At giving one flyers? point? Giving flyers. Madaming beses po umabot po sa time na yun. Kasi siguro nung umabot na sa 1 year na kami, tas 2 years, kahit nag-debut na kami, feeling ko walang nangyayari. Hoy! Parang stagnant lang. Oo, naiyak Oo. ka. Uy, ano ba yan? Okay lang. Emotional naman natin. Hindi, kasi po syempre ang daming times na, example sa mga events, yung if ever may meet and greet, yung nadadaanan lang. Tapos kapag nagpo-perform, hindi nanonood mga tao, dinadaanan lang. Kasi grabe training namin para daanan yun. Parang saan pa yung stamina na. Ano pa bang mga... Grabe talaga po yung kinayod namin. As in, kinayod po talaga namin to lahat. Sinacrifice namin yung time namin for our families, for ourselves, na talagang nag-focus kami sa Bini kasi yun nga po yung time na nag-shutdown po yung ABS. Parang natakot kami na saan kami dadalhin. Oh, yeah. Kasi ang dami na Oo po nga namin pala, no? Oo nga pala, no? That's scary, no? Lalo na sa part nila kasi parang nag-shutdown ang ABS. Parang bago-bago pa lang sila, eh, no? Bago-bago pa lang sila. So, nakakatakot yun para sa kanila, no? I mean, sa lahat naman siguro ng staff ng ABS, but at the same time sila din because they train so hard, man. And nag-debut sila and then ABS even just shut down. Like the whole company ko saan ko nag-train, no? Like, ikaw nasa nila parang nag-uumpisa pa lang tayo. Nag-uumpisa pa lang tayo. Wala to. Hanggang dito na lang. sacrifices. So, nasa isip ko talaga nun, shocks. Anong mangyayari? Alam mo, this is, I'm sorry. I know, most probably, maraming bagong blooms ang nanonood sa channel natin because we are starting our journey
getting to know the members of Beanie. But I just want to know that ganito talaga ako, no? I yap too much. I yap too much. So I'm sorry. I'm sorry na agad. Disclaimer na agad yun sa'yo, no? Kung bago ka sa channel ko, man, I'm a king of yapper, man. I yap too much. Because gusto ko ilabas yung thoughts ko palagi kasi nakakalimutan ko agad no, pag nanonood ako ng video. But I just want to say, no, I feel like this is sa mga taong nanonood, nakapanood nito or manunood nitong video na to, it's also a reminder for you na huwag ka ma-discourage agad, no? Kasi imagine, gano'ng kalaki ang Beanie ngayon, pero there is a time na walang nanonood sa kanila. Isipin mo yon, di ba ngayon, everyone is glazing about their visual, their talent, but it doesn't matter before. Kasi hindi sila kilala no? It doesn't matter. Maganda na sila dati. They already have the talent dati pa. But no one is watching them. Di ba? So, you just have to really train hard and grind, man. Yun talaga, trust the process talaga, man. Sabi nga ni Pablo sa concert niya, diba? It's a cliche, but trust the process, man. Sa atin, nag-give up na ba tayo? Pero sobrang talagang grabe yung pasasalamat po namin sa management, especially sa tatay namin na si Direk Lore, na inilaban po talaga kami na kahit Nice. wala pa kaming pinapatunayan, pero inilaban niya kami. Kaya ngayon, nag-give back kami, ginagawa namin yung best namin, and sobra kaming thankful sa blooms namin, sa mga tao na talagang grabe yung pag-support and pagmamahal sa amin. So, ngayon, nakaka-overwhelm po, pero ine-enjoy lang namin. Sobrang sarap po talaga. Sanay lang po kami na camera lang po talaga at saka yung coaches namin. As in, yung gamit po namin, one camera, so 10 takes siguro po ng sayaw para makuha ng close-ups, wide shots, playful shots. 10 takes, no? Ulit yung sasayawin para iba-ibang angle ng camera. God damn, nakapagod yun. 10 takes! As in, kami-kami lang po talaga noon. Oo, sariling kayo. Parang yung, kunyari, yung dance coach mo namin, naging cameraman na. Ganun po. Hindi pa sinabi ng mga magulang nyo noon, alam nyo, tigilan mo na yan Anong mapapala mo sa girl group? My dad always says naman na he always checks up with the academics, if how is school, and also he asked me like, are you still happy? Like, parang di ko ma-imagine sarili ko doing something else. Kahit at first it was very hard. Lalo po yung nanay ko, siguro po dahil Nasa dugo na talagang lamika yung mga ganda mukha, no? Look at his, I assume that brother niya to, no? Or maybe this her sister as well. They look stunning, man. This guy can be a leading man. Come on, man. Nasa dugo na talaga nila, pati si daddy naman, no? Else. Kahit at first it was very hard. lalo po yung nanay ko, siguro po dahil taga Bohol po ako, so mag-isa lang po talaga ako dito. Pag nagkakasakit lang po siguro ako, parang sinabi, lagi ka na lang nagkakasakit, anong tigilan mo na, umuwi ka na lang dito. Yung main rapper na yung Pero parang naisip ko naman, parang sayang naman yung pinaghirapan ko kung titigil lang po ako dahil Nakakatawa yun, no? Itong, I assume isang shot lang yun. Ay, parehas na shot lang yun. Yung nilalamig siya dito. pero parang naisip ko Diba? naman, parang sayang naman. But she has to aura farm, no? Sa actual shoot. Pero in the real life, nilalamig na talaga, no? Hirapan ko. Titigil lang po ako dahil kasi pero gumagaling naman po kami. Pagdating naman po sa mga ganyang bagay, walang say po yung parents ko. Ako pa rin po yung nasusunod. Yung pagiging Support reporter lang, ko no? po, broadcaster ko po nung bata ako, parang ginawa ko lang po siya kasi gusto ko lang din po. Pero naging pangarap ko na lang din bigla. Yung mama ko po, ano lang, yung normal parent na mag-worry lang talaga na gutom ka ba, gano'n. Or Kumain masyado ka ka ba? na bang pagod, ganyan. Kasi kapag hindi mo na kaya, okay lang naman. Like, back to school na lang. Yun lang po yung lagi na sinasabi, na susuportan niya ako kahit ano man yung decision ko. Palagay nyo, W, ano ma'am. ang hirap nyo sa buhay na nagbibigay ng lakas sa inyo to succeed? Siguro po yung pinaka nag-push sa akin dito. Actually, 50-50 po siya nung nawala po si Mami. Kalahati nun, parang Namatay ang mami mo. Kailan? Karen Davila, you don't have to like repeat it again, man. Tapos sabihin po namatay. Sabi na nga niya nawala I mean, nakatawa lang nun. Ang nawala po si mami. Namatay yung mami mo. Like, I mean, di naman masamang way niya. Tinanong ni Karen Davila yun. I just wanna emphasize kung ano yung gusto sabihin
ni Sheena, no? But, nakakatawa lang isipin na nawala po si mami. Namatay yung mami mo. Like, yung the end, no? Namatay ang mami mo. Kailan? Palagitnaan po lang. Nakapanibago, no? Sheena, come on, why you crying, man? Sheena, I don't know how to, but Is that, this is during Star Hunt. God damn it, man. ano ba to? Just want to, to tell you that, we're very sorry, but, your mom just passed away this morning. Kaya po ako pumasok kasi supportado po ako ng nanay ko. Siya po nag-push sa akin na ituloy yung auditions kahit ayoko nang mag-audition. Grabe yung support sa akin ni Mami Ken. Yung nawala siya, parang ano pang sense na andito ako. Gusto nung saklap bago kasi mawala si Mami. Matagal po siyang nakakoma. Mga ilang buwan po siya nakakoma, mga mag-1 year na din, mga 10 months. Hanggang sa nagising na lang po yung lola ko na wala na si Mami. Sumuko na. Ang mahirap pa po kasi ng pandemic, tapos minor pa po ako. Tapos hindi ako maka-plane, land lang. Ang daming requirements. Hindi ko na naabutan buro niya, wala na akong naabutan sa bahay. Umuwi na lang ako na wala na si Mami sa bahay, wala na yung mga kagamitan niya dun sa kwarto kasi nga nakakoma sa bahay. Wala kang closure. You never got to say goodbye. Oh my God. Hirap nun, no? Ang bigat nun. I kinda relate to Sheena in here because namatay din tatay ko during, pandemic. And I know it's really hard na mag-travel ka, no? I mean, sa akin naman, by land lang talaga because I'm here in Rizal, no? Again, I have my own family now. Pero taga Cavite talaga kami. And sa Cavite yung tatay ko, no? And nasa kalagitnaan kami ng pandemic din nung nalalaman ko na yun na nga, namatay yung tatay ko, no? Hindi ko nga alam na hospital siya. No, biglaan kasi yung nangyari sa emergency, no? Parang may umano sa tatay ko, parang sa ugat niya. So nalaman ko na lang, kasi parang ano lang yun buong gabi lang Tapos kinabukasan, pass away na yung tatay ko. So nalaman ko kinabukasan, nawala na, no? Naikwento na lang sa akin lahat yung pangyayari simula umpisa hanggang ano. Hirap na hirap silang kontakin ako, I don't know why. But again, ang hirap kasi, ang hirap bumiyahe, no? I don't know nga kung legal yung ginawa namin pagbiyahe noon kasi again, lockdown, di ba? Inangkas ako nun sa, sa parang motor. Parang, I don't know, humarap ba ng way kasi hindi kami makadaan ng Manila. So, umikot kami ng, tawag dito? Tagaytay, no? Anyway, nag-uuna pala. What about your dad? Panganak pa lang po ako, wala na po siya, may ibang pamilya. Ang meron na lang po sa akin actually grandparents ko po, pero recently, namatay din po yung lola ko. I have my What? lola and my brother. Kaming tatlo na lang. Oh my gosh, I'm so sorry. Ikaw ba ang breadwinner? Opo. Kasi po lola ko matanda na rin. So, maasa na sa pension. So, ako po talaga kumakaya. Mag-iiyakan tayo dito. Oo, lahat kayo naiiyak na. Tingnan niyo po, lahat sila naiiyak na. Alam ko na maiyak ako. Alam mo, ang Bini po kasi, all for one, one for all. Pati po sa luha. Kapag umiiyak po ang isa sa kanila, Synchronize. Weakness po kasi namin si Hindi lang sa dancing, Manuel, man. ikaw naman, ano ang kwento ng buhay mo? Kaya natatawa sa buhay yun. Anong kwento ng buhay mo ngayon? Ako po, isa lang po ako normal na mamamayan ng Pilipinas. Pero yun po, yung pangarap ko talaga is mataguyod po talaga yung pamilya ko. Kasi, especially nung umuwi po yung tatay ko, kasi Shit galing po naman. siyang ibang bansa. OFW po siya for
13 years. Nung time po na nag-retire na po siya, so yung pera po, syempre ni-spend po namin siya pambayad po ng mga utang. Pero nung time po talaga ng pandemic, yun po talaga yung time na parang bagsak po talaga kami. Parang namumroblema po kami, ano pong kakainin namin. Ganun. Kasi ako po, Hirap talaga ng pandemic. nung time po na no? pandemic noon, wala din po ako maipadala sa kanila kasi ako din po yung breadwinner eh. Naawa po ako sa pamilya ko na hindi ko po in-expect na dadating kami sa point na gano'n kasi yung tatay ko po driver siya. Nanay ko po, wala po siyang stable na trabaho. So, wala po talaga kaming source of income talaga. Ako lang po talaga yung naasahan. Yung mga kapatid ko po nag-aaral na ako pa po yung tumutulong para makapag-aral. So, yun po yung time talaga na ate, ano, kasi wala lang so, ngayon po pangarap ko talaga na di na Ang hirap din talaga ng ano eh, no? Nung parang lahat tayo nahirapan eh, no? During pandemic. Ang hirap, man. Ang hirap talaga. But parang yung pandemic parang ano, no? For me parang sobrang ano, parang siyang it's a fever dream, no? Na parang dumaan, hindi mo akalain na nangyari, no? And I mean, I'm grateful na tapos na tayo doon. Pero pag iniisip ko siya parang, damn, pinagdaanan natin yon, no? God damn. namin ulit maproblemahin yung ganung problema. Ngayon po, napagtapos ko po ng pag-aaral yung ate ko. So, Oh, shit! ano po, W. parang kami po yung nagtutulungan para po. Ikaw naman, Stacy, ikwento mo ang buhay mo. Taga Nueva Vizcaya po ako. Kami dalawa lang po talaga ng mami ko po. Yung mami ko po single mom po siya. So, siya po talaga yung nagpalaki po sa akin. Since birth, kasi syempre pinanganak siya Single ako. mom. Siya po yung nagpalaki po sa akin and wala po talaga akong hilig na mag-audition nun. First ever audition ko po yung nag-starhan po ako. Mahirap din po sa part siguro ni mami kasi hindi naman po, never po naging madali ang maging single. Pero ano siya, di ba? Papagent siya, di ba? Ngayon po, lagi pong nag-thank you sa akin si Mami kasi yes, I'm a good daughter and mabuti akong anak kasi hindi naman po ako pasawa, hindi po ako palalabas noon and kaming dalawa ni Mami super Close. close Close, talaga parang kami sila sa relationship namin. Best friends ko. Tapos, kasi pangarap po ni Mami na maging mag-aral po sa isang culinary school and nung nakakaipon na po kaming bini, tinatapos ko rin po siya sa... Oh my God. Let's go! Natatouch ako sa W, So, Stacy. in effect, binayaran mo ang Naiiyak ako. tuition ng nanay mo. Opo. Ang galing That's naman. a big deal na ikaw naman Oo. ang nagpaaral sa nanay mo. Oh my God, ang babait pala ng mga batang ito. Guys, tama lang na iniidolo niyo sila. Napakababa. Okay, Colette. Oh my gosh, yung tatay ko musician lang po. So, yung pagbabanda, No, yun lang po. nilalang ang pagiging musician, man. Lagi, merong banda, merong kumukuha po sa kanila. Yung nanay ko po, ang housewife lang. Nag-aaral pa po kami lahat nun. So, yung umabot po Pero sa bagay, if you think about it, man, pagiging musician kasi, no, like, kikita ka lang ng sobrang laki talaga pag sobrang gumanda yung career mo, no? But, mahirap din talaga kumuha ng pera sa music. Kailangan mo maging sikat, no? Kailangan maging, in demand para yung music nyo, or kumita ka sa music. kami sa kumbaga. point na parang hindi makakapag-exam yung mga ate ko kasi nga walang pambayad, Sa tuition. sa tuition, parang yung nanay ko dati, nabaon din po kami sa utang. Dating nanay ko talagang nagtatago na pag may, alam niyo po yung mga nakamotor na may tindahan, yung mga may tindahan naniningil, po kami, no? may tindahan po kami. So, pag nakamotor, Sa mga lending, no? Mga Bombay, mga 5-6. na parang magtatago na lang yung nanay ko, tapos ibibilin niya sa bunso namin kapatid na sabihin mo wala ako dito. Parang may joke pa nga yung nanay ko na parang nakita kasi yung half ng ganito niya na nagtatago siya. Tapos sabi daw nung nagsisingil Nung na, sabi daw nung nagsisingil, sabihin mo sa nanay mo ha na isama yung yung buhok niya pag umalis siya. Parang gano'n, parang yung joke kasi nga nahuli siya na nagtatago. Siguro mga grade 6 na po ako doon, pa high school na po. Minsan wala po talaga kaming makain. Alam niyo po yung parang, yung ano ng coconut lang, tas yung
Yung niyog lang, yun lang kinakain namin. Tapos yung... Yung ano ng niyog? Anong bang tawag nun? Yung katas. Yung katas o Gata. laman ng niyog. Tapos Gata ng niyog. nilalagay namin ng rice lang na minsan inuutang pa namin sa kapitbahay namin para lang kumain kami. Gata, tsaka rice? That sounds banging, man. That actually sounds delicious. Ayoko lang na mangyari po ulit yun. Magkano ang una mong ipinadala Oh, shucks. sa probinsya? 200,000. Karen Davila, we really have to ask this? Like the price? The amount? Talaga? Hindi po. Grabe naman. Whatever amount, the point is it's the whole victory, diba? Whether opo. 5,000, 10,000, malaking bagay yun. Siguro po nasa mga 10 to 20. Siguro po na. Opo. Nice. Naging connection. W. Siyempre po masaya. Parang yun na po yung... Dati binibigyan ko po kasi sila ng monthly po eh. Tapos ngayon po parang pinapaayos po namin yung bahay namin. Oh, Ako na po yeah. nagtutuloy na pinapaaral ko po yung dalawa ko pong kapatid kasi nagtatrabaho na po yung dalawa. Alam mo, naiiyak ako sa inyo kasi grabe ang responsibilidad ninyong mga babae, no? Okay, Pamilya talaga. Aya. Taga Cebu po ako originally po. I was born and raised in Cebu. Tapos, nung nasa Cebu po ako, parang teens din po ako that time na na-realize ko po, parang mas gusto ko po na mag-earn for myself para po hindi na po need i-financially support ako ng magulang po. Actually, nung nasa Cebu po ako, nakapag-enroll na ako for college po. Tapos, bigla po akong tinawag to be here. So, naging debate po siya kasi gusto ng parents ko makapagtapos po, tapos naka-enroll na. Pero, buti naman po ngayon, I'm both studying and working at the same time po. Parang blessing in disguise din po siya na nandito po ako. Kasi, nung pandemic po, yung family ko po kasi, all of them, 3 of them, my brother and my parents, they're in the hotel industry. Tapos, nung pandemic po, they all lost their jobs. So, Oo, anong hirap nun. Hotel, tas pandemic, man. Oo nga, no? Yung mga katrabaho sa hotel. dami ding utang that time. Ngayon kaya kahit minsan mahirap po siya na pagsabayin yung school and work. Pero kasi I get to look back on those days na yung parang naghihirap po. And parang ito na lang din po yung reward ko. And especially na sobrang laking trust din po yung binigay nila sa akin dito po. Yun po, ang sarap sa feeling din na natitreat ko na po sila na hanggang pangarap ko lang po yung dati po. When ikaw naman, taga Yes saan po. ka? Yung mga magulang mo na saan? I'm from Bicol po, Alayo. Yung mom ko po, single mom na lang siya kasi nawala rin yung dad ko, 4 years old pa lang po ako. So, tas 5 po kami magkakapatid. Nawala, namatay. Namatay po, opo. Nung 4 years old pa lang po ako. Tas 5 po kami I mean, for Karen Davila, we really have to emphasize kung ano yung sabi mong nawala, no? You really I'm sorry. magkakapatid. Siguro yung pinaka-struggle namin is, yun nga po, kasi single mom si mama, tas hindi na siya po nakapagtrabaho. Kasi parang before, nung buhay pa si papa, hindi siya pinag-work. Pag ganun po pala, parang mahihirapan na siya mag-apply kasi nga sa work experience, nag-lack Oo. Kasi wala siyang masyadong work experience, no? siya. So, hindi na po siya nakahanap talaga ng regular work ever since. Nakaasa po kami sa pension ng papa ko. Ang kaso 5 po kami. Nabaon din po Yun talaga lang? kami sa utang. Ako while studying before, rumaraket-raket po ako sa mga events, ganyan, kung ano na po pinasok ko din. Minsan sa school, nagbebenta ng mga kung ano-ano po, pagkain, Ano ganyan. binibenta mo sa school? Ay, ang dami po talaga mga snacks, tas mga graham balls, mga ganyan, kung ano-ano. Para lang may allowance. Oo po Graham talaga. balls. Opo, kasi ginagawa ko, as much as possible, magsisave talaga ako para kunyari may projects. Hindi na ako hihingi sa hihingi, mama ko po, ganun. Nung double tumatagal po, parang yung may kapatid po ako na kailangan na rin talaga mag-stop. Kasi talagang walang-wala na rin po Hindi talaga na kami. kaya. Hirap na hirap na po talaga si mama. Tapos nakakasad na yung bahay mo. Parang unti-unti mong makikitang nabubulok na. Kasi parang sira na yung bubong, ganyan. Tapos hirap na rin kami sa food din, pang everyday. As in, yung everyday po namin na kinakain, inuutang lang din sa mga stores, ganyan po. Pero tanong ko, taga Bicol kayo, mapapanood ba ng pamilya mo ang concert? Ay, opo, pupunta po ang family ito ko. rin ang Bohol. Nice. Mapapanood nila. Pinalipad ko po sila. Yeah. Pinalipad, Ako rin no? po. Diba? Pinalipad. Lahat kayo. Opo. Nakasabi ni Maloy. Yeah.
Uy! Kay Mika naman, para kang foreigner, Mika. Kasi po galing ako sa States, tapos Ang sosyal. Char. Say, Joke lang po. Joke lang. Joke lang. From Bicol to pero I was born in Cebu, tapos yun, from then on, maraming lugar nga pala siya. I mean, not from States, but all over the place, no? lipat-lipat kami ng lugar. So, pag tinatanong po ako kung saan po ako galing, hindi ko rin po alam. Yung dad and mom ko, sabi nila that they don't want us to experience what they did. Kaya talaga, kumayod rin talaga sila. And I'm very blessed. Ang una mong sweldo, anong ginawa mo? Nagsasend po ako kay Papa ng mga 20K, 30K. Ang buhay mo, kumpara sa mga kasamahan mo, mas medyo stable. Yes po. Anong natutunan mo sa mga kasamahan mo? There are a lot of different lives out there. Nawala yung Not mic niya. judge anyone with how they act. Katulad po ako ni Stacy, only child po ako. Yung daddy ko po OFW before pandemic po. Si mami po housewife. Ang kasama ko lang talaga palagi sa bahay, lolo't lola, kasi 5 lang po kami. So wala si daddy, wala si mami, lolo't lola lang talaga. Yung feeling ko pinaka-down talaga ako sa buhay ko na to the point na sinasaktan ko yung sarili ko, yung namatay po si lolo. Kasi parang wala akong magawa kasi hindi ako Don't ever hurt yourself, guys, okay? And sa mga ano ko, no, sa channel natin, every time that we have like a topic, something like this, man, just always remember, hindi ka mananalo, no? I know na pag problemado, hindi, parang gusto mong, I just wanna end everything, like, fuck! Ganyan, no? But, no, man. Para ang duwag doon, no? Natakbuhan mo yung problema, wala namang, hindi ka naman nanalo, no? Ang manatalo pa niyan is yung pamilya mo na may iwan mo, no? Uwi po kasi nga nandito po ako sa Bini House, pandemic noon, bawal kami lumabas. Pag naisip ko lang yung tinatanong niya kasi ako palagi, okay lang ko kayo mapapanood ng live kasi never niya po kami napanood ng live. Ayun, feeling Because they nasa training pa rin, no? ko ginaid niya din talaga ako, ginaid niya kami kasi nung time na nawala siya, parang doon naman lumuwag. Nasayang lang, hindi niya po naabutan. Pero, ayun, masaya naman po ako, close po ako sa family ko, kahit mga tito, tita ko, mga pinsan ko. Hindi ko na-feel na only child ako kasi bukod sa mga pinsan ko, meron pa akong 7 ano. So, minsan pag nafe-feel ko lang na nahihirapan ako, titignan niyo lang silang 7, parang mas mahirap yung pinagdaanan nila sa akin. Ang salamin ay, Yes, ang salamin po. Ang salamin po siya sa mga crush nyo na hopefully mapansin na. And yung mga minamanifest nyo, guys. So, salamin sa dingding. Kailan kaya niya ako mapapansin? Ganon. Watch this! Yes! Watch this. Ano ba ang salamin? Aya't kumandala. hindi biro ang 8 babae. Una, Ang dami nga eh, no? There you go. Oh my gosh. So, sino ang peacemaker? Lagi. Ay, may mga neutral. Neutral. Iba-iba. Oh, sino? Siguro pinakabalan. Parang nagtitinginan sila, parang wala naman nata. Wala naman natang umaabot. Sino? Bebe. Sino ang ate ng grupo? Ay, yung oldest po namin si Ate Aya. The ate, Aya. yes. So, siya ang pinapakinggan. Ikaw. No, hindi. Napakinggan. Noon po ng ways. Ito. Lahat kayo tumira sa iisang bahay. Sino ang pinakamakalat? Yung totoo. Lahat po kami makat, pero nililinis po namin kanya-kanya. O sinong pinakamalinis? Stacy. Si Stacy. Stacy. Okay. 1 point. Who's who? Sinong pinaka-vain? Oh, Okay. talaga ba? Sino ang pinaka-simple? Ito, Ate Aya. Aya. Ay, Ate Colette. Ate Gwen. Colette. Si Bebe. Si Gwen. Sino ba talaga? Ha? Pwede bang dalawa na lang sila? Si Colette tsaka si Gwen? Bebe. Sino pinaka-maingay?
Sista. Sheena. Ate Jo. Pero yung pinaka, hindi ako sobrang ingay. Hindi ko si Ate Jo, pinakamaingay. Si Joanna. Ay, hindi po, grabe po talaga. As in, pipit-pit po yung tenga nyo. Sino pinaka-moody? Yung totoo. Si Mika. Mika? Sino mainitin ng ulo? Ate Colette. Ikaw din, moody. Oh, moody na. May hindi pa ang ulo. Patay tayo dyan. Minsan po si Mika. Minsan si Mika. Passive-aggressive lang. Sino ang pinaka-pasensyosa? Anong pasensya? Mahaba pa sa Patient, mga Si papasensyosa. Ate Jo! Inaangkin daw ni Maloy. Wala, dear. I feel like, Ate Jo! si Jo may ugali rin yan minsan. Ay na nga. Nag-away na nga sa interview, no? Ayun ang sinasabi natin. Nag-away na sila sa interview. Uusap pa lang sila tungkol sa pag-aaway. Nangyayari na, no? Nangyayari na in real life. In real time. Hindi ka nila lang papansinin. Feeling ko kasi leader si Joanna. So, Leader. Pero minsan napupuno rin po kasi talaga. May ate vibe ka. May ate vibe ka. Ate vibe. Second to the youngest. Sino ang boy crazy? Ito po! Sino What do you mean, boy crazy? ang boy crazy? Ito po! Sino hindi... Marami siyang crush. Nagugulat ako, Sheena. Maraming nagugulat din po. Raise your hand. Sino ang nagka-boyfriend na? Before? Hindi boyfriend eh. Pero parang something like that. I mean, What? I mean, there's nothing wrong with that, man. Come on. Alam nyo, asal-asal talaga ako sa ano eh, no? Sa yung parang ano na, dapat pag ganyan, dapat di pa nagkaka-boyfriend. O dapat di pa come on, man. Like, come on, man. Hindi ba, ano na ma-experience yung ganon? Diba? May iba kasi na, may mga nababasa ako ng mga sa mga P-pop groups na dapat walang boyfriend, dapat walang girlfriend, or dapat hindi pa nagkakaroon. Parang, ay, nagko-boyfriend na. Ano naman kung... Okay. feeling Pero sino ang hindi pa nagkaka-boyfriend? before. Wow, ang ano ha. Official Alright. po. Okay. Meron palang unofficial. Okay, bawal ba magka-boyfriend? Wow, bawal. Love ban. Meron ba kayong agreement na group muna? Ay, Success parang- muna. Kaya naman po pagsabay. Wow! Nasa contract ng Bini, bawal boyfriend. Kasi Talaga? ang problem mo yung concentration. Pero sinabihan din po kami ni Direk naman po. There's one time na, parang overtime ililift po. Pero yun nga po. Okay. I get it. You know, I get that part na pag umpisa pa lang ng career nila, of course, no boyfriend. I mean, you have to grind. Right? I do understand that. But yung gusto ko yung overtime, malilift din yung ganong ano, parang rule, no? Especially kung yung nagbunga na talaga, 'di ba? Meron ng kasi pag nag-uumpisa pa lang parang ano, distraction 'yun eh. Sobrang distraction 'yun, and I get it. No, I get it. Again, they are very talented, but at the end of the day, this is still, you know, business at the end of the day, 'di ba? They still have to earn, right? Not just the managers, not just the people behind Beanie, but also Beanie at the same time, 'di ba? Ano sila, nag-ooperate sila as a group, no? So may isang hindi medyo hindi nagpe-perform, maapektuhan lahat, which is again unfair naman sa lahat. It's a group, no? But gusto ko 'yon, no? Gusto ko yung in the future malilift din siya, which is dapat lang, no? Kasi come on, guys, man. yung worry kasi nila, nagde-distract. Love pa rin na Exactly. makafocus po. Yep. Paano daw po True. pag nag-away po kami ng pag nag-away yung Ng partner. boyfriend. Yung mood, 'di ba? Tapos sa Then yung utak mo nandun na. That's very true. Pero kasi sa schedule po ng Bini, Hindi mo na wala maisip. na po talagang time. Oo. Where do you get Kasi yung tipong sobrang busy nila, no? Na parang, okay, pwede na kayo mag-boyfriend, no? Pero hindi pa rin nila magawa kasi sobrang busy nila. Yun yung nakakasardo, no?
Pwede na kayo mag-boyfriend, no? Pero sobrang dami lang guesting. They have to write a song, do a music video, like, practice choreography and show here, concert here. Like, pwede ka na mag-boyfriend pero di mo pa rin magawa. Sobrang busy mo na. Inspiration. Family. Family. Showbiz naman. Ano na yan? Kagalan. Siyempre, Bayarin. Wala nang choice. Opo. Kuryente. Where do you get inspiration? Bayarin. Opo kasi, ano po Man. alipin kami ng mahal na bayarin. Bayarin. Alipin. Sino ang pinakamatipid sa inyo? Matipid. Hindi. Hindi. Ako? Matipid pala ako. Wala po. Wala kapag wala isang lagi kang nag-aano one time big time. Wala po. Wala po. Hindi. Sino ang pinakamagastos? Si Sheena. Si Bebe lagi pong may parcel. To din. Sa ano lang ako? Furniture. Kasi nag-invest na ako sa food. Balay. Furniture. Hindi rin. Halo. Hindi rin mix. Okay. Sino ang pinakatahimik sa bahay? Si Gwen po. Nasa ano lang po siya, Beb? Sa double deck. Sino ang pinakamasipag sa rehearsal? Lahat. Bawal naman. Sino pinakamalakas kumain? Lahat. May totoo. Opo. Malakas pa kumain yan, ha? Yung dating niyo, malakas pa kayo kumain yan. Nice. Si Stacey takaw tingin mo. Yeah. Kung Tama. gawa kayo ng pelikula or teleserye, Ang hirap Sino? yan. Mahirap yan takaw tingin pag wala kang pera, eh. who's the guy? Si Sir Jericho Rosales. Okay. Ano question? Sino ang who's the guy? Pelikula. Si Stacey takaw tingin mo. Yeah. Kung Yeah. gawa kayo ng pelikula or teleserye, sino ang who's the guy? Si Sir Jericho Rosales. Great choice, man. Great choice. Jericho Rosales I feel like, isa sa mga pinapaborito kong artista because, like, yung emotion niya, no, yung pag nag-aate siya, parang totoong-totoo, no? Jericho Rosales, yes, mga pinapaborito kong artista natin. Okay. John Lloyd as well. Understandable. Oh, Gating Stacey. sa acting, Since okay? 2018, panay po talaga ako. Donnie Pangilinan. Ayan. Yun, Sheena. okay. Sir Bong Navarro po. Bong Navarro. Bong Navarro. Opo. Okay, interesting to. Bong is charming pero hindi mo iisipin kaagad Bong kasi comedian. Bakit si Bong? Naisip ko po agad. Medyo ka- What is it about Bong? Parang mga movies kasi ma-movie po ako mula bata sa TV. Like, ang funny niya. Tapos, sumasayaw. Pero tawag dito, ang mga komedyante, no, pag, minsan lang mangyari yon, no, pero pag umarte sila ng, like, drama, sobrang nakakaiyak, no. Ewan ko na lang kung gano'n ang feel niyo, pero yung mga komedyante, usually po nagdrama na sila. Like, rarely na mangyayari yon, pero every time, si Bong Navarro may mga gano'n siyang scene, na parang sobrang umaatake sa'yo kasi usually nakikita mo tong tao na to na pinapatawa ka so biglang magdadrama or magkakaroon ng drama scene or sad scene, no? Din siya. So, nasa kanya na lahat. Next, Mika. Kung girl po, Ginagawa mo sa ulo niyo. Nakita niyo po yun. Ano to? Local dapat ha. kung local, ibe-base off ko to sa mga artists na nakita ko in person. So si Mr. Piolo Pascual. Yeah. Papa P. We have a clip of that, right? Sa unhelpful guide. Generic crush na bayan. Isipan mo nga Okay, ako. okay. Gwen. Sir Jericho Yan. Jericho din, nice. Ayan. Yung veneration po. Ay, Hindi okay yan. yun. Okay. Have you ever experienced a heartbreak? Wala. Sa ating window. Wala. Wala pa. Apo. Meron. Aba. Before. Talaga? Ano? Vini Aya? Kung sino ka man, no? It's your loss, man. It's your fucking loss, man. Hindi po. Hindi po nadurog ang puso ko. Hindi po. Tinawanan ko lang. Sundutin mo ilong mo? Yung camera. Wala pa. No comment po. No, No comment. Uy, ano ko po?
Okay. So as we end our interview, siguro no, ano ang you can give me a life verse biblically or a life lesson na hawak-hawak nyo, dala-dala nyo panghabang buhay? Favorite verse ko po, the pain that you've been feeling right now cannot compare to the joy that is coming. Romans 8:18. Parang every time po na nalulungkot ako, parang pinangahawakan ko lang yung Bible verse na yun na, okay, sige, hayaan ko nang maranasan ko lahat ng lungkot. Kasi alam ko na mas grabe pa yung joy na ibibigay sa akin ni Lord God. And also, risking is better than regretting. So lahat ng tinake ko na risk, nasaktan man ako, ang importante natuto. Ilang beses ko yung sinabi sa channel, no? Risking is better than regretting, di ba? Again, sometimes you have to really, kung gusto mong gawin yung talent mo, yung goal mo, o yung pangarap mo sa buhay, take the risk, man. Mas maganda na yun. Kung mag-fail, at least nasubukan mo. Di ba? Wala kang pagsisisi. Kaysa naman sa, parang sayang, no? Ano na kaya ako ngayon kung ginawa ko to, no? Di ba? Mas okay na, for example, hindi man mag-work, no? Yung pangarap mo, but at least tinry mo, nakita mo, diba, sinubukan mo. Sa lahat ng Ang galing, nag-isip si Maloy ng mga words. Hindi po, ano ko po yun talaga. Nasa puso ko po yun. Surprise. Guwes, o ikaw. Trust the process. Kasi duman po ako sa point ng actually nag-quit po ako before dito sa project mo. Sa Bini, Opo, nag-quit nag-quit ka. ako before. Bumalik lang po. Opo, yun yung mga time na gulong-gulo yung isip ko. Talaga, as in, I feel so lost. Ganon. Dala-dala ko po ito since nung nag-audition pa. Always do your best and God will do the rest. Siguro sa akin po, I've always said this since the start, na dreams will only stay dreams unless you act upon them. Ako po, always try your best to live in peace. If may option naman na pwede namang mapayapa na lang ako, then piliin ko na lang yun. Talagang tanggalin ko muna yung mga negative thoughts. I always look at the positive side. Ako po, sinento sa akin ni Ate Ike, si visual director po namin. Malalaman mo na may paparating na blessing sa'yo kapag may tinatanggal na si Lord sa'yo. Kasi He's making space. Wow! Ganda nun. Ganda na. Ako po, everything happens for a reason po. And a lesson. Yun lagi kung may mangyayari mang hindi maganda or maganda, lahat yun plan ni Lord. Ako po, super simple but it has been effective ever since. Let go and let God. Ito po yung sinasabi ng Let go and dad let ko. God. In all the Okay. times na may challenges po, ito po yung sinasabi niya and ako din po and effective po siya talaga. So this is Coco's. It's a restaurant right in front of the pool in Sofitel. So let's check it out. Ang ganda ng vibe, guys. Very resort vibe. Check that out. Favorite ko. And we are gonna eat na. Mukbang time na tayo. Really? Really? We're doing this? Hindi ba ako kumakain, no? We're really doing this? Guys, come on. So good. Wow. Wow, hindi pa ako kumakain, guys. You guys are sold out. Nice. Buti lang. May lang. Akala ko tatagal pa eh. Torture pa tayo eh. We just want to say thank you so much Biniver. po sa Blooms namin na nagpa-sold out ng 3-day Narinig ko concert ba? namin. Hindi namin talaga in-expect po kasi within 2 What? hours 3 days namin. concert? Thank you so much po sa Blooms namin na nagpa-sold out ng 3-day concert namin. 3 days Hindi namin concert. talaga in-expect po kasi within 2 hours po siyang na-sold out nung first day and then nung release namin yung second and third day at the same time, less than 2 hours rin po siya Wow. nag-sold out and we're very Wow. grateful and sana sa next concerts namin, ganun rin po yung mangyari. Yes, Blooms, magkita-kita po tayo sa New Frontier Theater. Yung sinabi ni Mix, June 28 to 30 po. 3 days tayo magsasama-sama. Nagpe-prep na kami ngayon, kaya medyo masakit yung katawan namin. We promise na magiging worth it talaga yung experience nating lahat. And syempre sa lahat ng mga hindi nakasecure ng tickets, don't worry kasi madaming beses pa tayo magsasama. It's the nanay in the house. Good lang. Paano? Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Yan na. 5, 6, 7, 8.
Nice. Okay. Let's go. Okay. That is again Beanie and their interview with Karen Davila. This is again exclusive. Ang mga hugot sa buhay ng Beanie, Karen Davila, episode 151. Damn. Ang dami natin na nalaman or nalaman pa tungkol sa Beanie, no? Yung mga pagdadaan nila, yung mga thoughts nila, yung emotion nila sa mga bagay na yon. Literal na hugot talaga, no? Literal na hugot sa buhay. And I really enjoy it. And na malaman or mas makilala pa sila in a deeper, way, no? Hindi ko inaakala na ganoon kabigat yung pinagdaanan ni Sheena, no? Sheena, doon sa Unhelpful Guide natin, isa sa mga pinaka nakakatawa and pinaka nakakatuwa, no? Na panoorin na member ng Beanie, pero isa rin pala siya sa may pinaka mabigat na pinagdaanan. But yeah, that's our reaction today. Hope you guys enjoyed that. If you want me to react to more of Beanie, just comment down below. Or if you want me to react to your favorite artist, singer, rapper, song, just comment down below. We're gonna react to it. And that's it for you today. See you on my next vid. You guys stay awesome.